morning! Nakangiti tayo guys. Pasok ka na guys. Naalala ko yung mga maliliit pa yung mga anak ko. Hatid sundo ko. Hanggang nag-grade 12 sila guys. Hatid sundo ko talaga sila. Mga busy ngayon ang mga nanay. Sana yung mga nanay huwag masyadong pabayaan ni tatay dahil busy talaga ngayon at sana mapagpasensyahan ni tatay. Palaging mainit ang ulo ni nanay at lalo na yung mga nagwo-work sa labas, gigising ng madaling araw para asikasuhin yung mga anak bago papasok. Kaya sana yung tatay, isa lang yung trabaho nyo, sana maintindihan yung mga nanay. Dahil kahit ang nanay nasa trabaho, ang isip nasa mga anak, nasa pamilya, kung ano, kumakain na ba sila, kung ano na, nananghalian na ba rin gano'n. Nag-alala ang nanay, kahit nasa malayo. Kaya ang nanay, hindi masyado dapat higpitan ng tatay. Dahil kung makibanding man sa iba, sa mga kaibigan, ang isip niyan malayo. Kaya minsan lang ang nanay, dapat pinagbibigyan na may relax yung katawan niya. Kaya karamihan ng tatay, intindihin niyo ang nanay. Paalala lang po ito dahil ranas ko rin talaga yung pagsakripisyo ng maging isang ina. At siyempre, ang tatay na responsable, sana alagaan din ng nanay bago papasok sa trabaho at may kanya-kanya naman silang trabaho. Dahil mahirap din mawala ng tatay. Mahirap mawala ng katuwang sa buhay. Dahil pag mahal niyo ang bawat isa, nagbibigayan kayo. Hindi yung pataasan ng pride kung sino ang mananalo. Walang mananalo sa pamilya. Hindi babagsak ang pamilya kapag ang nanay at tatay hindi nagkakaunawaan. Kawawa ang mga anak. Kaya sana sa mga tatay marunong intindi sa nanay kung mamainit man ang ulo sa panahon ngayon, pasukan na, lahat-lahat pangailangan ng mga anak. Ang nanay doon pumunta sa nanay. Kaya ang nanay problemado kapag kulang ang budget ni tatay na binibigay. Kaya guys, paalala po sa mga mag-aasawa, sa mga isang nanay at tatay, mga magulang, mahirap maging isang ina at ama. Pero masaya kapag kapiling mo ang buong pamilya. Yan lang, bye-bye.